Alright. Alright. So guys, welcome back to my GNS3 project. So ito na yung final episode or final stage ng aking project, which is testing and demonstration. Okay, so para sa testing at demonstration, naglagay na lang ako ng objectives dito. Makikita nyo naman. So objectives, number 1, HQ should be able to communicate or ping site A or site B. Ang tinutukoy ko dito is itong mga PC. Yan. Ito, ng mga PC. Okay? Kailangan mag-ping sila. Kasi yun yung yung indication na communication sa isa't isa. Okay? Pangalawa, ping continuously from HQ to site A, then disconnect or interrupt the connection to see if the ping or connectivity is still okay. So from dito sa PC, sa HQ PC, makikipag ipiping natin daw si site A. Okay, tuloy-tuloy, walang yon kasi meron tayong tinatawag na continuous ping. Mamaya makikita nyo. Tapos i-disconnect natin yung connection. So, depende yon kung ito yung main route ni HQ PC papunta kay Site A PC, yun yung una nating ida-down para makita natin kung mag-fail over ba siya rito. Punta rito para ma-reach niya pa rin si Site A. So, ibig sabihin na itong number 2, dapat continuous yung communication natin kahit may mag-down na link. Okay, pangatlo, test internet on site B by browsing to the web. So ito, yan yung site B PC. By browsing to the web, magsa-search tayo ng google.com, na ganun. Kasi yung ping, yung mga ping na yan, hindi naman yan kailangan intindihin pa ng mga end user or yung mga gumagamit ng mga PC. Hindi na nila kailangan maintindihan yan, yung mga ping na yan. Ang kailangan nila malaman is makapag-browse sila sa internet, sa browser, sa Chrome, sa Google Chrome, Firefox. Dapat ma-search nila. Pag nag-search sila ng Facebook, merong web page na lalabas. Makapag-login sila sa Facebook, yun, meron silang internet. So kulang pala to, kailangan ko rin pala ma-testing itong site A PC at site B. Kailangan ko palang ma-prove na itong dalawa is dito muna sila dadaan sa HQ bago sila makarating sa internet. Okay? So, kasi meron tayong cloud dito, meron din tayong cloud dito which is indication or indicator ng internet connection, pero hindi yan yung internet connection nila. Itong mga remote management na to, ito lang yan para ma-remote ko lang sila dito sa browser na to. Ayan. So si site APC yan, para lang makalagin ako sa kanila via browser. Ayan. Hindi yan ang internet nila. Ang internet nila ay ito. Okay, so mamaya papakita natin yan sa inyo. Papakita ko yan sa inyo. Pang-apat, add a network. Kasi makita nyo, meron lang silang tigi-isang network bawat site. Okay, add a network, advertise it to the OSPF. Yung OSPF na yan yung yung in-explain ko last time na dynamic routing nila. So hindi na tayo mag-aano dyan, hindi na tayo mag-detail dyan. Basta ang gagawin ko, mag-add ako ng network dito sa HQ PC, pati dito sa site A. Wag na lang dito sa site B kasi para mabilis lang. Titignan natin kung yung network na idadagdag ko rito sa HQ dapat automatically ma-learn ng site A at ng site B. Yung idadagdag ko naman na network dito sa site A dapat automatic ma-learn ni HQ at site B. So yun yung objectives ng testing at demonstration ng GNS3 project na to, network setup. Okay. Open ko si HQ PC. Hanggang natin. Okay. Open ko si site A
PC. Ganon din si site B. Okay. So, nandito tayo kay HQ PC. Ayan. Ito yung IP address niya, 192.168.10.100. Ito yan. Yung gateway niya, 10.01. Ito yun. At 10.01, 10.1. Ito yun. So, si HQ, si site APC naman, 20.100. Ang gateway niya is 20.1. 20.100. Ito yung 20.1. Okay, so ping down muna natin. Ping. Should be able to communicate to site A and site B. Okay, HQPC tayo ha. Ping 192.168.20.100. You know, may reply. You know, reply from 192.168.20.100. Ito yan, no? Site APC yan. Okay. Next. Ping 30.100. Oh, same. May reply. Nagre-reply sa site A. Si site A. Si site B. Nagre-reply. Okay. So, vice versa. Site APC. Ping 192.168.10.100. Oh, nagre-reply. Ito yan. HQPC. Punta tayo kay site B. Okay. CMD ping 192.168.10.100. Ayun, nagre-reply sa 10.100 o si HQPC. All goods. So, check tayo dito. Check. Pangalawa, ping continuously from HQ to site A, then disconnect the interruption or disconnect or interrupt the connection to see if the ping or connectivity is still okay. So, from HQ PC, tagalin muna natin yung ping natin si 20.100 which is si site A. Lagyan lang natin ng dash T para continuous siyang magpiping. Continuous yan, no? Tuloy-tuloy silang nagko-communicate. Pero bago yun, check muna natin kung saan dadaan yung ping ni HQPC, kung dito ba or dito sa baba. So, ang gagawin natin, trace 192.168.20.100. Okay, so from 10.1 na gateway niya, ito 10.10.10.2 10.10.10.2. O, dito yan, sa taas ito yan, o. So, dito nag-flow yung traffic niya. 10.10.10.2. Yan. Tapos, papunta na lang, ano. Ito, 192.168.20.100. Ayan, o. Okay. So, continuous ping tayo. Ito yung kailangan natin i-down. Itong link na to. Continuous ping. Okay. Wait lang tayo ng mga ilang ping or ilang reply. So, game. Let's try. So, we will suspend this link. Suspend. Then, check natin. Ano, time out na. Dalawang time out. Pero bumalik din. Continuous pa rin yung ping. Continuous communication. Walang interruption. Kasi, itong dalawa, milliseconds lang to eh. Hindi naman to talagang seconds talaga. Kahit sabihin pang seconds lang yan, 2 seconds. Hindi naman ramdam yan. Okay, so ngayon, continuous yung communication nila. Tignan natin kung lumipat ba talaga dito. Sa pangalawa, sa baba. Gagamit tayo ng trace. Trace natin yung IP ni site A. Saan siya dumaan? Gateway, 10.1. Ito. Pangalawa, 10, 10, 11, 2. Sino yun? Ito. 10, 10, 11, 2. Sa ISP2 na siya, sa second ISP na siya dumaan. Tapos yung IP ni site APC. Okay, so tingin ng motor. So, meron tayong okay yung number 2 natin, objectives. Okay, yung number 2 nating objectives. Continuous yung ping. Tuloy-tuloy yung communication kahit may nag-down. Okay, so yun natin, balik natin to.
Tapos proceed tayo dito sa number 3. Ay, hindi mo na. Wag mo na tong number 3. Ito. Dapat itong site A at site B, dito muna sila dadaan sa HQ. Papuntang internet. Okay, so gagamit tayo ng trace command dito para malaman natin na dito talaga sila dumadaan. Okay, let's try. Punta tayo kay site APC. Trace 8.8.8. Ito kasing 8.8.8 na to, ito ay public DNS ni Google. Okay? So, nasa internet yan. Nasa public yan. Okay. Okay. Putulin na natin dito. Ito ang mahalaga rito, yung tatlo. So, from site A, dumaan ng gateway. Ito. 20.1. Hindi ko na kasi nailagay itong IP address na to dun sa dito. Pero yan yun. Okay. So, dumaan siya sa 10.10.11.1. Sino yun? 10.10. So, 10.10.11.1. So, dito nag-travel yung niya. Dito. Okay. Yan lang. So, yun. Dito muna sila dumadaan sa HQ papuntang internet. Try naman natin si si site B PC. Research -d 8.8. Okay, so putulin na natin. Una niyang dinaanan 30.1. Ito. Ayan. 30.1. Ayan. Next. Ay, pala tayo. 10.10.13.1. 10.10.13.1. Ayun, no? So, dito nag-flow yung traffic niya. Tapos, internet na. Okay, so, try naman natin mag-continuous ping sa internet. Kahit dito na lang kay site A para mabilis. Tapos, i-down natin. Ito yung kailangan natin i-down. Okay, so, ping tayo. -t. Tuloy-tuloy, di ba? Okay, na kay site APC tayo. Down natin tong link niya. Suspend. Ayun, time out. Time out. Time out ulit. Bakit time out? Ayun. Ang bagal ng ang bagal ng convergence pero milliseconds lang naman to. Okay, hindi yan mahahalata. Next natin, so okay yung natin. Okay yung wala pala tayong nilagay dito. Basta okay yung site APC natin tsaka si site B. Doon sila dumadaan kay HQ papuntang internet. Next natin, test internet on site B PC by browsing to the web. So, puntahan natin si site B. Okay, testing natin kung gagana yung browsing. Google.com. Yun, mahal na. So, search tayo ng movie. Kunwari, Spider-Man. Yun, gumagana yung internet, di ba? Try natin Blackpink. Ayun, Blackpink, di ba? May tayo, may internet connection tayo. Ayan. So ito, nakakapag tayo Google. Okay. So, okay. Good. All goods tayo. Pang-apat, mag-a-add tayo ng network. Tapos titignan natin kung mali-learn ng bawat isa. So, papakita ko sa inyo tong HQ, status, FRR. Ito kasi yung OSPF. Basta routing table to. Huwag nyo na lang masyadong intindihin. Meron lang ako sa inyong ipapakita. So, ito yung routing table ni HQ. Nakasave sa kanya yung network ni site A, pati yung network ni site B. Ayun, diba? Tapos, meron siyang dalawang way para sa backup at sa backup.
or redundancy. Okay, punta tayo kay site A. Puntahan naman natin yung kanyang OSPF routing table. Okay, wait. So, ito. .192.168.10.0. Ayan, si HQ. Diba? Alam niya kung paano puntahan. Ayun o. Baya dito. Dalawang ruta na to. Alam niya rin paano puntahan si site B. Gamit tong ruta na to. So, yan yung meron siyang network. Ang gagawin ko ngayon, mag-a-add ako dito ng network. Tapos, tignan natin kung madadagdagan si site A PC dito sa routing table niya. Dapat ma-learn niya yung network na idadagdag ko rito. Okay? So, add tayo ng PC. Sabi natin HQ PC 1. Kasi ito HQ PC 0 yan. Kasi EM4. Tapos start natin to. Tapos ano yung magiging network? Ayun o, diba? Dito tayo kumonect, EM4. Ito yung magiging gateway niya, 40.1. So dapat ang IP nito, itong HQPC ay wait. .40.100. Okay. So IP 192.168.40.100/24. Ang gateway niya 40.1. Check natin. Okay daw, save. Tapos show IP. Ayan yung IP. Tapos pupuntahan natin si HQ. Diba sabi advertise it to OSPF. Basta yan yung routing protocol. Okay, puntahan natin si HQ services OSPF interface. Yan, i-add lang natin dito yung interface na ito EM4, di ba? EM4 yan eh. So EM4 hanapin natin dito. EM4 pero ang name niya pinangalanan natin siyang LAN2. Ayan o, LAN2 pero EM4 yung name ng kanyang port. So LAN2. Lagay natin si LAN2. Okay. Ano tayong ibang gagawin? Area 0 yan. Tapos gagawin natin ay ito. Meron pala akong configuration dito na nilagay. So wait lang, gagayahin ko lang. Wait lang guys, gagayahin ko lang. So 313, okay. 313. Okay. Save natin. Balik tayo kay status. Ayan na, nalagay na natin dito si LAN2. So yun, ito. Si LAN2. Ito yung LAN2 na yan eh. Okay. Wait. Edit. Ayan, tama, LAN2. Okay, na ilagay na natin, na advertise na natin yung network na to sa OSPF. Ngayon, check natin site A. Kung makikita niya, yan na, diba? Ito na siya, na-learn na kaagad ni site A. Ayun site A. Yung network na 192.168.40.1. Tapos, alam niya na rin kung saan niya alam niya na rin kung ano yung ruta niya para ma-reach niya to. Diba? Pero hindi ako nag-configure dito sa site A. Wala akong ginalaw dito. Check naman natin kay site B. So dapat makikita niya na rin yung 40. Yung 40.0. Ayun
40.0, tapos alam niyo na rin yung ruta para mapuntahan niya. Naka-site B tayo. Nalaman ka agad nila itong padalawang firewall na to, kung sino tong network na to, kung paano to puntahan. Ngayon, puntahan natin, iping natin. Ngayon, magping tayo. HQ PC 1. Ping natin yung site A 20.100. Nagpiping na. Si 30 naman, si site B 30.100. Di ba? So, yun guys. Ito yung ating fully capable working network setup. Ang tawag dito is OSPF over IPsec VPN tunnel. Okay? So, lahat ng objectives na nilagay natin dito is gumagana. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood.